Siniwalat nga ng isang testigo na si Madam Wah o si Alice Guo ay nagre-report sa inarestong Pogo boss sa si Lin Chunhan. At kaugnay po niya, makapanayam natin ang abogado ni Alice Guo na si Atty. Stephen David. Atty. David, magandang umaga po. Good morning, Igan. Magandang umaga, Igan. Kumusta na po ang kondisyon ni Alice Guo sa Pasig City Jail? Well, ayos naman. Struggling. Okay naman siya doon. Opo. May reaction na ba siya at nakausap siya na siya yung tinatawag daw na Madam Wah? Ano una niyang reaksyon dito? Siyempre, naiinis siya. Una-una, wala namang katotohanan yung mga ganyan mga alagasyon na yan. Maganda yan pag nahuli naman yata yung sinasabi na tao na yan. Matanong natin, mag-cross-exam natin kung saan gagaling yung Opo. sinasabi niya. Pero nabanggit ba sa inyo na kilala niya si Lin Chunhan? Sinasabi ito yung financier no ng Pogo Hub diyan sa Banban. Wala, hindi niya kilala. Wala. Sabi niya sa akin, hindi niya kilala yan. Ay, hindi niya kilala. Hindi. Yudong o Boss Boga, hindi niya natatandaan yung pangalan po, attorney? Wala, hindi niya kilala yan eh. Una-una, wala naman siyang sa Pogo, kundi yung nga lang kasama niya si Huang Tiang. Yun lang naman ang kilala niya doon na bumili ng mga lupa niya doon. Mm-hmm. So, ulitin ko lang, pati yung nahuli sa Thailand, hindi niya rin po kilala yun. Yung sinasabi, Chinese spy siya. Hindi, alam mo yung sinasabi naman na yun, puro hearsay. Sinasabi lang ng isang tao, yung sabi daw kanya nung Xinjiang na yan. So, hearsay. Puro hearsay. Tsaka sana kung una-una, categorically, hindi niya kilala yung tao na yan. Mm-hmm. Di ba yan? Parang balita lang yung sa gambling yata yan eh. Involved sa gambling yung tao na yan na allegedly sinasabi ng Chinese spy na si Xi Jinping. Opo. Parang contradictory yun kasi ang alam ko, anti-gambling policy ng China tapos meron silang spy na gambling. Ganun. Ang pagkakaalam ko i-deport siya sa China kaya gumagawa ng kwento ng mga political assignment. Ayaw niya maibalik sa China eh. Kaya maganda ma-verify yan. Kasi unfair naman, lahat na lang binabanto kay Mayor Alice, di ba? Unfair naman yun. Kailangan ma-verify lahat yan. Okay. So itong mga bagong impormasyon nito, sabi ng DOJ po, magpapalakas sa kaso laban sa inyong kliyente kay Alice Guo. So, sa korte nyo, handa itong harapin lahat, attorney? Oo naman, syempre naman. At hindi dito sa mga nagaganap na congressional inquiry? Wala. Sa una-una, yung sinasabi na lang si Xi Jinping, wala naman dito sa Pilipinas. Paano naman natin makokonfronta yun? Aha. Kaya pa ba? Madali naman magsabi ng mga ganyan Importante mapatunayan natin. Opo. Kaya pa ba ni Alice Guo kasi sa mga huli niyang pagharap, very emotional na siya, no? Nagpapakita na po ng galit at inis. Nagalit siya doon sa accusation na yan ni Xi Jinping. Dahil wala namang katotohanan niya. Sumusobra na kasi lahat na lang ginagamit siya Okay. Siyempre, kung meron kang political asylum, ayaw mo mawala ka sa Thailand. Dahil alam mo kasi sa China, iba-iba policy dyan Pagka ganyan, talagang makakasuhan sila dyan. Baka nga pwede ma-death penalty sila. Okay. So, they will be moving heaven and earth para hindi sila madala dun sa China yung mga pogo na gano'n. Kaya, yun, apply ka ng political asylum, gawa ka na kwento. Aha. Okay. Maraming salamat, Atty. Stephen David. Ingat po. Yes, sir. Igan. Thank you. Good morning. Salamat.
Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.